Kumusta? Grabe. Ako nga pala si Jemski. At sa araw na ito ay pag-uusapan natin ng aking a day in a life as a Christian IT student. Palaging late edition. Kaya't huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Gora na mga B. So yun na nga mga B. Hindi nga pala ako makangiti kasi hindi ako pinapasok sa first sub namin. Sobrang traffic kasi talaga sa junction at gusto ko na sumapak ng mga jeep na nagbababa ng pasero sa gitna. Tumambay na nga lang muna kami sa library para magpalamig muna. After nga nyo pumasok naman kami sa next sub namin. Pero saglit lang kasi kasama kami sa O-taking. Kasama kasi ako ron kasi officer ako ng buong mundo. Joke lang. Instrument coordinator nga pala ako dati sa org namin. Kaso sa sobrang busy ko sa capstone, hindi na ako nakapagturo. Pero kahit na ganon, napasabit pa rin ako sa certificate. Best inlay. Joke lang. Tapos nga, dumiretso agad kami sa pastilan. Kita ko nga rin yung palaging nagre-reklamong hindi nakakasama sa vlog. Tapos ngayong nakakasama na, nahihiya naman. Patawa-tawa nga lang yan, pero masakit mata niyan. Understand ikot, aura. Bumili na nga akong pagkain, syempre pastil forever. Hindi ko yan pagkain ha, pinahawak lang. Nandito nga rin pala si Angge at siya na raw ang magbablog. Kumusta? Grabe. Ako nga pala si Angge at itatapat ko kay Erlang video. Kasi ang angas ng linya sa kilay niya. Dito nga rin pala si Joshua, si Art at si Kuyang Kumusta. Yung mahilig mag-vlog kahit walang nagpa-follow sa kanya. Tamang mukbang nga lang siya dyan at inutusan pa talaga akong mag-video. Mahirap ka talaga sa buhay no? Hindi ka na nga tumutulong sa groupings natin tapos ganyan ka pa. Naku, tumutulong naman ako. Pero minsan lang kapag hindi ka na nakatingin. Joke lang. After nga namin magpahinga, ay kinabit na namin yung capstone project namin. Kaya sa mga schoolmate namin dyan, yung capstone namin nandito lang malapit sa CR. Pero bawal pa gamitin kasi need pa ng approval. Habang pinapanood nyo kaming magkabit, gusto muna kitang tanungin, naranasan mo na bang iwan ng mga taong mahalaga sa'yo? Ako kasi, oo. Pero hindi naman ako totally iniwan. Palagi lang talaga ako nag-iisa. Kung nasagot mo na ang tanong ko, hayaan mong basahin ko sa'yo ang sinasabi sa mga awit 27:10. Sabi rito, itakwil man ako ng aking ama at ina, si Yahweh ang sa akin ay mag-aaruga. Take note, hindi sinasabi sa verse na yan ang kagalitan natin ng mga magulang natin. Kundi tinuturo ni Lord na hindi niya tayo iiwan kahit iwanan man tayo ng mga taong mahalaga sa atin. Alam natin na ang mga magulang natin, halos sila na ang karugtong ng buhay natin. Siguro kung wala sila, baka hindi nyo ako naririnig ngayon. Kasi wala nang gigising sa akin ng maaga para pumasok at merong may content. Joke lang. Pero gusto kong sabihin sa yung kahit nasa ang bahagi ka man ng buhay mo, hindi ka nag-iisa dyan. Minsan tayo at tayo lang din ang nag-iisip na nag-iisa tayo. Pero hindi natin naiisip na kasama pala natin si Lord. Na palagi siyang nandyan kahit iwan man tayo ng mga taong mahalaga sa atin. Kaya't huwag ka na magmukmuk dyan. At huwag mong isipin na iniwan ka na ng lahat. Hindi ka iniwan ni Lord. Dahil mahal ka niya. At mahal niya tayong lahat. O siya, humahaba na ang kwento ko. Yun lang at salamat sa pananatili hanggang dulo. At palagi mong tandaan na Jesus loves you. Paalam!